Abay, nasa na naman ba yung pana na yun? Dito ko lang sinabi ko sa may pinto ah. Belen! Belen! Oh, bakit ba tawag ka ng tawag? Ano bang kailangan mo? Kanina ko pa hinahanap yung pana ko. Nakita mo ba? Hindi ba't nariyan lang yun sa may pinto? Oo nga. Alam kong dapat nasa may pinto lang yun. Teka, nasan ba yung anak mo magaling ha? Papuntahin mo nga dito at kakausapin ko. Sa palagay ko pinakialaman na naman niya eh. Lintik talagang bata yan, oo. Hay nako, yung bata na naman kaagad ang pinagbibintangan mo. Baka naman nailapag mo lang sa kung saan. Alam mo, hindi ko gawain yun. Ikaw talagang babae ka. Dito ko lang sinasabit sa may pinto para mas madaling hanapin. Alam mo naman palagi ko yung ginagamit, di ba? Aba, huwag ka nga sumisigaw. Pati anak mo sa tiyan nagugulat sa'yo. Ay, grabing tao to, oo. Sandali lang, maghintay ka riyan at tatawagin ko lang yung anak mo. Tapos mabitawan ni Vikay ang basong kanyang hinuhugasan nang marinig ang sigaw ng kanyang ama mula sa kanilang kusina. At mas lalo siyang natuliro nang marinig ang mabilis na yabag na papalapit sa kanya. Labis siyang kinabahan dahil alam niyang kapag nalaman ng kanyang ama na siya talaga ang may pakana kung bakit wala sa lugar nito ang pana, ay tiyak na pagagalitan na naman siya. Totoo kasing itinakas niya yun kanina nung tulog ang kanyang ama. Ngunit sa kasawiang palad ay nasira niya ito. Ang kanyang ama ay isang mangangaso sa gubat. Tuwing hapon ito lumalabas at hanggang gabi sa gubat. Iniidolo kasi ng dalaga si Mang Rodelo, kaya ginusto niyang subukan din sana maski sa mga ibon man lang ang pana at palaso ng ama. Ngunit hindi naman niya kagustuhan na madulas at aksidenteng masira ang pana. Ipinaayos niya yon sa kaibigan niyang si Kulas, ngunit hindi kaagad nagawa dahil inuna pa ang makipag-inuman sa barkada. Anak, ikaw ba ang kumuha ng pana ng tatay mo? Inay. Ikaw nga. Saan mo dinala? Ba't di mo binalik? Alam mo naman di ba na palagi niya yung ginagamit? Kasi po, naroon po kila Kulas yung pana. Ipinaayos ko po sa kanya, Nay. Nasira ko kasi. Hindi ko naman po sinasadya. Ano? Paano yan? Magagalit sa'yo ang tatay mo. Mabuti papuntahan mo na at sabihin mo kung ano nangyari. Ako na riyan. Sige po, Nay. Matapos mag-usap, ay atubili pa si Bikay na puntahan ang kanyang ama. Ngunit kalaunan, ay napilitan siyang umabante at puntahan ito upang aminin ang nagawa niyang pagkakamali. Nakayuko siyang hinarap ang kanyang ama. Matalim ang pagkakatitig sa kanya ng ama habang inaantay nito ang anumang kanyang sasabihin. O ano? Magtititigan na lang ba tayo dito maghapon ha, Vikay? Itay, wag po sana kayong magagalit kung sasabihin kong nasira ko po ang pana ninyo. Anak ng... Dahil sa inis ng matanda sa narinig, ay agad nitong nahablot ang walis tambo na nasa kanyang tabi at naihampas yun sa kanyang anak. Aray ko! Tama na po! Aray! Hindi ka na talaga magtitinong bata ka eh. Walang hiya ka. Pakialamera ka. Ang tigas-tigas talaga ng ulo mo. Hindi ba't palagi ko naman sinasabi na ayaw kong pinakikialaman ng mga gamit ko, ha? Sorry po! Tama na po! Nasasaktan na ako! Sasaktan talaga kita para matuto ka. Lintik kang bata ka. Saan mo dinala ang pana ko, ha? Ay, nako! Grabe, nakakainis ka! Ang likot-likot ng kamay mo! Dinala ko po kay Kulas para ipaayos. Ano ka mo? Kay Kulas? At talagang sa lalaking yun mo pa talaga ibinigay ang gamit ko. Ano namang alam nun sa pag-ayos ng pana, ha? Abay baka mamaya, lalo niyang masira yun. Mabuti pa, kunin mo at ako na lang ang gagawa. Po, pero madilim na po sa labas. Saka nakita ko po si Kulas kanina nakikipag-inuman sa mga kabarkada niya. Baka wala pa po yun sa bahay nila. Kita mo na? Kita mo na? Nako, masasaktan talaga kitang ipokrita ka. Pakialamera ka kasi. Ano ngayon ang gagamitin ko sa pangangaso niyan? Patawad po talaga. Hindi ko na po uulitin, Tay. Sa narinig na yon ng anak,
ay muling hindi nakapagpigil si Mang Rodelo. Muli niya itong napagbuhatan ng kamay at nasampal sa kanyang muka. Sakto namang paglabas ni Aling Belen mula sa kusina, nakita niya kung paanong sinaktan ng asawa ang kanilang anak na si Bikay. Teka, ano ba yan? Ba't grabe mo naman pagbuhatan ng kamay ang anak natin? Huwag kang makialam dito, Belen, ha? Layuan mo ang babaeng yan para maturuan ko siya ng leksyon. Pero sobra naman po, Itay. Kanina pa huli niyo ako sinasaktan. Hindi naman po tama na dahil lang sa pana, bubugbugin niyo na po ako at pagmamalupitan. Abat, talagang nagagawa mo pa magsalita ng ganyan sa akin, ha? Tignan mo tong anak mo, Belen. Tignan mo! Napakagaling talaga! Mas mabuti pa itigil niyo na yan. Nai-stress ako sa inyo mag-ame. Sumasakit ang tiyan ko sa inyo. Mahalaga ang panang yon, Bikay. Hindi lang dahil sa pangangaso, kundi dahil gamit yon proteksyon para sa nanay mo. Alam mo namang kobanan niya ngayon, hindi ba? Mabangong-mabango ang sanggol na nasa tiyan niya sa mga aswang. Paano kung may biglang sumugod dito? May magagawa ba tayo para may pagtanggol ang nanay at mga kapatid mo kung sakali? Pambihira ka talaga. Hindi mo ba naisip yon, ha? Hindi ko naman po sinasadya eh. Nadapa lang po talaga ako. Yan! Diyan ka magaling ang mga twiran. Ay, nako. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Alam mo, mabuti pa. Mag-asawa ka na para wala na akong kargo. Tay naman eh. Ang bata-bata ko pa para mag-asawa. Tama na nga yan. Ikaw, Vikay, manahimik ka na at huwag nang sagot-sagutin ng tatay mo. Ikaw na nga itong may kasalanan, ikaw pa may ganang gumanyan. Ikaw naman, Rodelo, tama na ang galit, nasira na ang pana, wala na tayong magagawa. Hayaan mo na lang ang anak mo na kunin bukas yon kay Kulas para maayos mo na kaagad. Ako'y ninenervyo sa inyong dalawa eh. Baka mapaanak pa ako nang wala sa oras. Ay, nako. Kaya ganyan ang ugali niyan eh. Kasi kinukonsinti mo palagi. Anong kinukonsinte? Hindi ba't pinagsasabihan ko nga? Ang sakin lang naman, Belen. Kapag dinidisiplina ko ang anak ko, sana wag kang makisali. Hayaan mo ako. Kaya lang naman, naglalakas ng loob na sumagot yan sa akin eh, dahil nandito ka. Kasi alam niya na di mo siya pababayaan. Ipagtatanggol mo. Oh, ba't ako naman ang inaaway mo? Sobra ka na ha? Tama na po, wag na po kayong mag-away. Hayaan po ninyo ipapamadali ko kay Kulas yung ipinagawa kong gamit ninyo. Ako, wag mo nang asahan ang lasenggong mokong na yon at yak na di niya gagawin yung kagad. Suga pa sa alak ang tao na yun eh. Maaya lang sa inuman yon, abay sasama na kagad. Mabuti pa, kunin mo na lang sa kanya ang pana ko. Opo, kukunin ko, pero bukas na ho. Pasensya na po talaga kayo, hindi na talaga mauulit. Kung sakali man po na may aswang na sumalakay, itak na lang po muna gamitin ninyo. Pwede naman ho siguro, nakakamatay din naman po yun eh. Hindi mo ko naiintindihan, anak eh. Yung pana na yon, hindi lang basta pana. Minana ko pa yon sa lolo mo. Abay, yun ay ibinili niya sa akin na ingatan ko. Dahil ilang henerasyon na rin itong naipapasa. Mula pa sa mga ninuno natin ang gamit na yon. At saka, ito ang tatandaan mo ha. Hindi lahat ng sandata ng tao ay maaaring makapaslang ng aswang. Patawad na po talaga. Sige po, kukunin ko na. Dahil sa narinig sa ama, ay nakaramdam ng hiya si Bikay sa kanyang ama. Hindi niya alam na ganun kaimportante ang bagay na yon sa kanilang pamilya. Kaya naman pagkatapos na humingi ng tawad sa ama, ay dire-diretso itong tumakbo palabas ng kanilang bahay. Hindi niya na pinakinggan ang paghabol ng tawag sa kanya ng kanyang nanay. Hindi siya lumingon. Halos pasado 9:00 na rin ng gabi nang maglakad siya sa kalsada. Palingon-lingon din siya sa paligid at sa mga kabahayan na noon ay tahimik na at madilim. Karaniwan na kasi sa kanilang pamilya na sa tuwing sumasapit ang 6:00 o 8:00 ay sarado na at nag-uumpisa ng matulog ang mga tao sa baryo para magpahinga. Nakapinid na ang kanilang mga pinto at bintana. Nakapatay na rin ang mga ilaw. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya nang makita na niya sa kanyang harap ang bahay ni Kulas. Hindi agad siya makapagdesisyon kung tutuloy o hindi
dahil nag-aalangan siya sa isa sa kinaiinisan niyang matanda sa kanilang baryo. Walang iba kundi ang Lola Nicolas. Masungit kasi ito at masama ang pag-uugali. Lumapit siya sa bahay at sandaling nakiramdam sa paligid. Tinitignan niya ang bawat poste ng kubo sa harap at tinitingnan kung naroon na nakaparada ang palaging sinasakyan ni Nicolas na bisikleta. Ngunit hindi niya ito nahagilap, kaya't naisip niya na malamang ay hindi pa nakakabalik sa kanilang bahay ang kaibigan. Aatras na sana siya at uuwi nang may marinig siyang isang malakas na kalabog mula sa likuran ng kubo ni Nicolas at lola niyang si Lola Basya. Ano kaya yun? Nakapagtataka naman kung kailang gabi saka may kumakalabog. Ay, makauwi na nga. Kinikilabutan talaga ako sa lugar na to. Sa pagtalikod niya ay muli siyang nakarinig ng ingay. Ay, ano nga kasi yun? Dahil sa kuryosidad, hindi niya na napigilan pa ang sarili na alamin kung ano ang dahilan ng mga ingay na yon na kanyang naririnig. Imbis na lumayo, ay mas lalo pa siyang lumapit. Pagdating niya sa may pinto, ay nakita niyang bahagya itong nakabukas. Pumasok siya ng walang paalam. Dahan-dahan niyang tinungo ang pinto, papunta sa kusina. Ngunit agad siyang nakapagtago sa likod nun nang biglang may magsalita galing doon. Tiyak na mabubusog na naman ang mga alaga ko nito. Ang dami na naman nilang makakain ngayong gabi. Ang bango-bango nitong atay. Sariwang-sariwa. Sigurado kong manamis-namis ito at malinamnam. Nanlaki ang mga mata ni Bikay sa kanyang narinig. Dahil doon, dahan-dahan siyang sumilip upang tingnan kung ano ang ginagawa ng matanda. Nagtatagtad ito ng maraming karne sa lamesang gawa sa kahoy. Napakaraming dugo ang nagkalat sa sahig. Napatakip ng ilong si Bikay dahil sa malansang amoy ng kanyang nalanghap. Sino yan? Lumabas ka riyan! Alam ko may tao riyan sa likod ng pinto! Naaamoy kita! Sino ka? Hindi gumalaw si Bikay. Kabadong-kabado siya, lalo na at alam niyang kapag nahuli siya ng matanda, ay paniguradong malaking gulo na ang mangyayari. Mas lalong magagalit na naman sa kanya ang kanyang ama at ina. Huwag kang magtago riyan! Huwag kang magpakakampante na lumpo ko! Kayang-kaya kitang habulin kung gusto ko! Kahit saan ka pa magsuot! Labas! Isa! Dalawa! Dahil doon ay wala nang nagawa ang dalaga, kundi ang lumabas sa kanyang pinagtataguan. Vikay? Anong ginagawa mo rito? Ano po kasi, Lola? Anong oras na, Vikay? Bakit nasa labas ka pa at nagmamanman dito sa bahay ko? Ano ba kailangan mo? Agad na nabaling ang tingin ni Bikay sa hawak na kutsilyo ni Lola Basya. Tumutulo pa ang dugo mula sa talim nito. Pasensya na po, Lola. Pumunta po ako dito kasi gusto ko po makausap si Kulas. Kaso mukhang wala pa po pala siya rito. Uuwi na po ako. Sandali! Tumigil ka! Huwag ka munang umalis. Bakit po, Lola? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Huwag mo akong talikuran. May gusto po ba kayong sabihin? Anong kailangan mo sa apo ko? Ganyan na ba talaga kayong kabataan ngayon? Babae na ang pumupunta sa bahay ng lalaki? O baka naman minamanmanan mo na naman ako? Bakit ko naman po kayo mamanmanan? Nagpunta lang po ako rito kasi po pinapakuha po ni Itay yung pana na pinagawa ko sa apo ninyo. Sinungaling! Kailan pa naging tagagawa ng pana ang apo ko? Niloloko mo ba ako? Ang sabihin mo, nagpunta ka rito para matyagan ako. Umalis ka na nga ritong lintik ang bata ka. Kay bata-bata mo pa, chismosa ka na. Kapag hindi ka pa umalis sa pamamahay ko, isasama kita sa karneng tinatagtad ko. Sakay ng kanyang wheelchair ay lumapit ang matanda kay Bikay at itinutok ang hawak nitong malapad at matalim na kutsilyo. Napaatras naman ang dalaga dahil sa takot. Lola, nagbibiro ka lang, di ba? Huwag niyo naman po akong takutin ng ganyan. Grabe naman ho kayo. Wala naman po akong ginagawang masama sa inyo, ah. Lumayas ka! Layas!
Oo na po, aalis na po ako. Talaga namang yung pana lang ang ipinunta ko dito kasi nagagalit sa akin ng tatay ko dahil ibinigay ko kay Kulas yung sirang pana. Wala akong pakialam sa pana ninyo! Umalis ka na! Saka ito ang tatandaan mo, ha? Iwasan mo ang apo ko at wag na wag ka nang lalapit sa kanya kahit kailan! Opo, uuwi na po ako. Wala kang dapat na pagsabihan ng mga nakita mo rito, ha? Malaman ko lang na ichinichismis mo to. Nako, hindi ako magdadalawang isip na guluhin ang buhay mo. Papatayin kita at kakainin ko lahat ng laman loob mo. Naiintindihan mo? Opo, aalis na nga. Ano ba, Lola Basha? Ang init naman ng ulo ninyo. Malapa ka sana ng mga aswang. Pakialamerang atribida. Mabilis na lumabas ng kubo si Bikay. Hindi na sumunod sa kanya ang matandang masungit. Malaking ginhawa sa kanyang pakiramdam nang makitang isinara na ng matanda ang pintuan nito. Tumalikod na rin siya at nagsimulang humakbang pauwi sa kanilang bahay. Sa daan ay tila baliw na kinakausap nito ang kanyang sarili. Sinasabing baliwalain na lang niya kung anuman ang kanyang nakita at kalimutan ang mga ito dahil sa takot niya sa matanda. Ngunit habang naglalakad siya pauwi sa kanilang bahay, ay may nakita siyang susuray-suray ang lakad. Makakasalubong niya ang taong yun, ngunit habang papalapit ito sa kanya, ay unti-unti niyang nakikilala kung sino ang taong yun. Walang iba, kundi ang kaibigan niyang si Kulas. May hawak itong bote ng alak sa kamay, at paminsang-minsang tinutungga ang laman nun. Hoy! Ano hoy, ha? Bakit? Sino ka, ha? Si VK to! Kanina pa kita hinahanap. Saan ka ba lupalop na painom? Pambihira ka naman Ano? Bakit mo ako hinahanap? Away gabi na, gumagala ka pa. Kukunin ko sana yung pana na pinagawa ko sa'yo Nagagalit kasi ang tatay ko. Akin na, si tatay na lang daw ang mag-aayos. Idinaan ko na doon sa tatay mong magaling. Alam mo, kesa gumala ka ng gumala dito, Bikay. Mabuti pa, umuwi ka na. Kanina pa nag-aawa yung nanay at tatay mo. Nag-aalala na sila sa'yo Pasaway ka daw kasi. Ganun ba? Salamat ha. Sige, uwi na ako. Siya nga pala, magkano ibabayad ko? Bukas na natin pag-usapan yan. Sige na, umuwi ka na. Huwag ka na sanang naglalabas alam mo naman, di ba? Baka mapano ka. Bahagyang namula ang pisngi ng dalaga dahil sa huling narinig sa binata. Kaya naman bago pa mapansin ng lalaki na kinikilig siya, ay mabilis na siyang tumalikod at tumakbo pauwi sa kanila. Nang malapit na siya sa bahay nila, ay saka pa lang siya tumigil tumakbo. Ngunit habang naglalakad siya, naramdaman niyang tila kakaiba ang hampas ng hangin sa kanyang katawan. Nanggagaling ang pagaspas ng hangin mula sa itaas. Dahan-dahan siyang tumingin sa itaas, ngunit wala naman siyang nakita. Maya-maya pa ay may narinig siyang mahinang huni. Parang tunog yun ng isang ibon na ang tunog ay wakwak. Dahil doon ay muli siyang napatakbo ng mabilis. Halos magiba ang pinto ng kanilang bahay nang marating niya yon. Malalakas na pagbalya ang kanyang ginawa at panay ang kanyang sigaw nang dahil sa takot. Tay! Nay! Buksan niyo ang pinto! Nay! Halos madapa siya nang biglang buksan yon ng kanyang ama. Isa yung bata ka, ha? Saan ka ba nanggaling? Bigla-bigla ka na lang umaalis. Nanggaling po ako doon kina Kulas para kunin sana yung pana. Tapos, may narinig akong huni ng wakwak. Yan na nga ba sinasabi ko Ba't naman kasi kay tapang-tapang na lumabas ka? Di ba nga't sinabi ko na kanina na may gumagala ng aswang dito? Di mo pa pinagpabukas yung pagkuha. Pero yung pana, inihatid na dito ni Kulas pagkaalis mo. Yun nga po ang sinabi niya kanina nung nakasalubong ko sa daan. Gabi na gumagawi ka pa sa bahay ng matandang basya na yon. Hindi mo ba alam na may masama akong suspetsa sa matanda na yon? Mabuti at nakauwi ka pa ng bahay. Kinikilabutan nga po ako hanggang ngayon Tay, alam mo, may malaking karne siyang...
Natigilan ang dalaga nang biglang maalala ang banta sa kanya ng matandang lumpo. Nano! Nano! Ba't ka tumigil? Wala po. Sige po, tara nang matulog. Tignan mo tong batang to. Tignan mo, Bilen, tignan mo! Manang-mana talaga sa'yo. Mahilig mambitin. Alangan naman magmana sa iba yung anak ko. Hala, sige na, linisin mo na yung katawan mong bata ka. Kadalaga mong tao, ang dungis mo. Tapos matulog ka na, ha? Opo, inay, salamat po. Nako, ayan tayo eh. At nagkasundo na naman ang matigas ang ulo at ang konsentidor. Si Itoy naman. Natigil sa pag-uusap ang mag-anak nang makarinig bigla ng nakakatakot na huni ng isang malaking nilalang mula sa labas ng kanilang bahay. Napatingin sila sa isa't isa. Ano yun? Maya-maya pa ay narinig nila ang malakas na kalabog sa itaas ng kanilang bubong. Sabay-sabay silang napatingala. Humanda kayo. May kalaban sa itaas. Kalaban? Anong kalaban, Itay, inay? Aswang ang mga yan, anak. Mukhang naamoy na nila ako. Maya-maya pa ay kinalampag na ng nilalang ang kanilang bubong at parang gusto itong sirain para makapasok. Mabilis na naglabas ng pangontra ang ama ni Bikay. Binuksan niya ang isang bote ng langis na may bawang at ipinahid niya sa kanilang leeg at pulso. Ganon din ang inilagay sa ibabaw ng tiyan ni Aling Bilen. Aswang na wakwak. Bigay, kumuha ka ng itim na tela, bilis! Ilagay mo sa tiyan ng nanay mo dahil magagawa nilang sakta ng sanggol kahit sa pamamagitan lang ng pagtingin ng mga aswang na yan. Mabilis na kumilos si Bikay. Agad niyang kinuha ang balabal na kulay itim sa kanyang aparador at yun ang itinakip niya sa tiyan ng kanyang ina. Si Aling Bilen, habang mahigpit na yakap ang tiyan, ay nakaramdam ng kaunting ginhawa nang maramdaman ang proteksyon ng itim na tela. Samantala, agad naman na kinuha ni Mang Rodelo ang kanyang pana at lumabas ng kanilang bahay para harapin ang wakwak. Kita ka sa akin kung talagang matapang ka! Harapin mo ko! Sa labas ay walang makitang anumang nilalang si Mang Rodelo, pero naaamoy niya ang masangsang na amoy nito. Lumapit siya sa bubong at dahil maliwanag ang sikat ng buwan, kitang-kita niya ang anino ng malaking ibon na biglang nagpaikot-ikot sa kanyang kinaroroonan. Akala mo ba matatakot mo ko sa kapangyarihan mo maging isang invisible? Yan ka nagkakamali. Teka lang, ha? Agad na pumulot ng sanga ang lalaki at biglang inihampas yun sa anino ng aswang na wakwak. Isang nakakatakot na tunog ang biglang narinig. Dahil sa ingay ay nagsipagsindihan ng ilaw ang mga malalapit na kabahayan. Maya-maya lang ay nagsilabasan na ang mga tao. May kanya-kanyang hawak na panlaban sa aswang. Dahil doon, biglang lumiit ng lumiit ang nakikita nilang anino ng dating higanting ibon. Duwag ka! Duwag kang wakwak ka! Bumalik ka ditong demonyo ka! Narinig nila ang malakas na huni ng wakwak, indikasyon na nakalayo na ang sinasabing aswang. Walang hiya ka! Nakatakas pa ang hayop! Agad na nagsilapitan ang mga kapitbahay. Napag-usapan nila ang pagsugod ng aswang. Lahat sila ay nanghihinayang na hindi nila nahuli o napatay ang namemerwisyong aswang. Akala naman niya ay kayang-kaya niyang biktima ng asawa ko. Hay! Kailangan na talaga natin mag-ingat. Wala nang takot ng wakwak na yon. Sumang-ayon ang mga tao kay Mang Rodelo at napagkasunduan na nga nilang sasabihin sa kapitan ang nangyari at hihingi sila ng tulong sa barangay para may magronda at magbantay tuwing gabi. Samantala, sa loob naman ng bahay ay mahigpit na nakayakap si Bikay sa kanyang ina. Naririnig nila ang usapan sa labas at alam nilang ligtas na sila, lalo na ang kanyang ina at kapatid. Ngunit hindi pa rin magawang kumalma ni Bikay, lalo't alam niyang siya ang sinundan ng aswang. Nang kumalma na ang kanyang pakiramdam, ay sa kanya kinausap ang kanyang ina.
Nay, ano ba yung aswang na wakwak? Manananggal ba yun? Agad na ipinaliwanag ng ina kung ano nga ba ang aswang na wakwak. Sinabi nito na ang nilalang na ito ay kayang magbagong anyo bilang isang malaking ibon o paniki. Tinawag itong wakwak dahil sa tunog na nagmumula dito. Karaniwan itong ginagawa ang paglipad sa gabi para makahanap ng biktima at isa sa paborito nito ay ang mga buntis na babae. Nais nitong kainin ang mga sanggol sa sinapupunan nila. May mahikang tagabulag ang wakwak at madalas hindi napapansin ng mga tao ang paglapit nito. Kaya nitong mambiktima kahit sa simpleng tingin lang. Tama si Itay, delikado pala talaga ang mga aswang na yan. Kaya nga huwag kang magtatampo kung nakakagalitan ka ng itay mo, anak. Dahil ang tatay mo, kabutihan lang natin ang gusto niya. Ayaw niyang may masaktan sa atin, lalo na ang kapatid mo na hindi ko pa naisisilang. Patawad po, inay, sa naging katigasan ng ulo ko. Sabay na napatingin ang dalawa nang pumasok na sa loob ng bahay nila si Mang Rodelo. Napabuntong hininga ito nang makitang magkayakap ang mag-ina. Salamat naman at natapos din ang banta ng aswang na yun. Hindi tayo dapat na magpakampante. Baka tanuran ka ng aswang na yon. Kailangan natin paigtingin pa ang pag-iingat at maglagay ng proteksyon sa bahay natin para di niya tayo malapitan. Agad na tumayo si Aling Bilin at niyakap ang asawa. Salamat, mahal. Swerte ko talaga at ikaw ang napangasawa ko. Salamat dahil alam kong palagi akong ligtas dahil sa'yo. Inaplos ni Mang Rodelo ang likod ni Aling Bilin. Mahal ko, gagawin ko ang lahat para protektahan kayo. Huwag kayo mag-alala. Maghahanda tayo para hindi na makalapit ang sino mang aswang o masamang nilalang sa bahay natin. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang maglagay si Mang Rodelo ng mga pangontra sa paligid ng kanilang bahay. Mga bawang sa bawat bintana, asin sa bawat pintuan, at mga halamang tinuturing na pananggalang laban sa mga aswang. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang siguruhing ligtas ang kanyang pamilya. At dahil nagkaroon nga ng banta sa kanyang pamilya, ay hindi na siya lumalabas ng gabi para mangaso. Tinitiyak niyang una sa kanyang prioridad ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Isang gabi ay bigla na lamang nagreklamo si Aling Bilin ng pananakit ng kanyang tiyan. Mahal, mukhang manganganak na ako. Nagpanik ng kaunti si Mang Rodelo, ngunit mabilis niyang pinakalma ang sarili. Agad niyang inalalayan si Aling Bilin habang tinatawag si Bikay. Aray, ang sakit! Rodelo! Nararamdaman ko malapit na siyang lumabas. Aray! Dali lang. Paano pa kita madadala niyan sa ospital kung lalabas na? Teka! Pigilin mo! Pigilin mo muna! Anong pigilan? Nasisiraan ka na ba? Tatawagin ko lang si Aling Celia na manghihilot. Siguro naman kaya niya yan. Bikay, ikaw na mula ang bahala sa nanay mo, ha? Aalis ako para tawagin yung hilot. Isara mo mabuti ang mga pinto at bintana, ha? Huwag ka magpapapasok ng kahit na sino dito. Naiintindihan mo ba? Opo, Itay. Nagmamadaling tumakbo si Mang Rodelo sa bahay ni Aling Celia. Pagkarating niya doon, dali-dali niyang ipinaliwanag ang sitwasyon, kaya't walang pag-aalinlangan na sumama naman si Aling Celia. Dala ang mga gamit niya sa panghihilot. Samantala, sa bahay naman ay tahimik lang na naghihintay si Bikay habang namimilipit naman sa sakit ang kanyang ina. Maya-maya pa, pagkaalis ng kanyang ama, ay ilang malalakas na katok ang narinig niya sa kanilang pinto. Narinig niyang tumawag ang kaibigan niyang si Kulas. Bikay! Bikay, tao po! Si Kulas! Nay, narito si Kulas! Baka matulungan niya tayo! Hayaan mo na muna siya, anak. Hindi ba't kabilin-bili na ng tatay mo na huwag magpapapasok ng kung sino-sino? Pero
Pero hindi naman po kung sino-sino lang si Kulas, Nay. Kaibigan ko po siya. Papapasukin ko siya at baka, Nay, matagalan si tatay. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Agad na tumayo ang dalaga at pinagbuksan si Kulas. Ngunit laking pagtataka niya nang wala naman siyang nakitang tao sa labas. Ngunit ganun na lamang ang kanyang pangingilabot nang maamoy niya ang mabahong hangin na nagmumula sa labas. Maya-maya pa ay biglang may pumasok na maliit na paniki sa kanilang bahay nang di niya napapansin. Isinara niya ng mabilis ang pinto at bumalik sa kanyang ina. Ngunit laking gulat niya nang makita ang isang napakalaking ibon na nakatungtong na sa ibabaw ng kanyang ina. Napaatras si Bikay sa matinding takot sa kanyang nasaksiyan. Ang napakalaking ibon ay may malahalimaw na anyo. Sigaw ng sigaw si Aling Bilen. Halos hindi makagalaw si Bikay. Nanginginig ang kanyang katawan. Nilakasan niya ang kanyang loob at mabilis na kinuha ang pana ng kanyang ama. Itinutok niya ang pana sa ulo ng halimaw, ngunit nagdalawang isip ang dalaga dahil natakot siya baka matamaan niya ang kanyang ina. Bagkus ay kumuha na lamang siya ng itak at agad niyang tinaga ang aswang sa likod. Ngunit parang goma ang katawan ng aswang. Hindi ito tinatablan ng kanyang sandata. Napabaling ang tingin ng halimaw kay Bikay. Hinanda niya ang kanyang sarili, habang ang ibon naman ay naglagas ng mga pakpak at nag-anyong itim na nilalang na may malalaking pangil at matatalim na kuko. Bikay! Paglingon ng dalaga ay nakita niya ang kanyang ama at ang hilot na si Aling Celia. Ganun na lamang ang panlalaki ng mata ni Mang Rodelo nang makita ang nilalang na nasa tabi ng kanyang asawa. Agad niyang pinulot ang pana at palaso na binitiwan ni Bikay at itinutok yon sa aswang. Ngunit nang pinakawalan niya ang palaso ay biglang naputol ang pana at tuluyang nasira. Anak nang, sinasabi ko na nga ba at hindi mapagkakatiwalaan ng hayop na lalaking yun? Galit na galit si Mang Rodelo. Agad niyang hinablot ang itak na hawak ng anak at nilagyan yun ng langis. Ngunit bago pa man matapos ang paglalagay ng panlaban sa aswang sa kanyang itak, ay sumigaw na ng malakas si Aling Bilen. Lumabas na ang sanggol. Agad na sinunggaban ng aswang si Aling Bilen at kinalmot ito mula sa balikat hanggang sa kanyang tiyan at mabilis na sinunggaban ang sanggol gamit ang matutulis nitong mga pangil. Nang makuha ang sanggol, ay saka ulit ito nag-anyong malaking ibon at malakas na binalya ang nakasaradong bintana. Nawasak ito at ito ang ginawang daan para siya ay makatakas. Mabilis siyang hinabol sa labas ni Mang Rodelo, subalit hindi niya na ito naabutan. Hindi! Ang anak ko! Ibalik mo ang anak ko! Hayop kang aswang ka! Ibalik mo ang anak ko! Itay! Ang inay! Tulungan mo ang inay! Naabutan ni Mang Rodelo ang kanyang asawa na nangingisay at duguan dahil sa malalalim na sugat na likha ng kalmot ng aswang. Habol na nito ang kanyang paghinga. Umaalingaw-ngaw sa buong silid ang malakas na sigaw ni Mang Rodelo. Wala na itong nagawa nang tuluyang nawalan ng buhay si Aling Bilen. Hindi! Bilen! Gumising ka! Gumising ka, Bilen! Diyos ko! Wag! Wag ang asawa ko! Nakikiusap ako sa'yo! Bilen! Inay! Inay! Ikaw ang pumatay sa kanila, Bikay! Ikaw! Hindi totoo yan! Hindi ko ginusto na mamatay sila! Masakit din po sa akin ang nangyari sa kanila, Itay! Huwag naman po kayong magalit sa akin! Nanginginig si Bikay habang patuloy na humahagulgol. Subalit nanatiling malamig ang tingin ni Mang Rodelo sa kanya. Ang bigat ng pagkawala ni Aling Bilen at ang anak nilang hindi man lang nakasama ay bumalot sa kanya ng matinding galit at puot. Hindi na napigilan ni Mang Rodelo ang kanyang damdamin at ang kanyang pagkamuhi ay ibinuntong sa anak na si Bikay. Kasalanan mo ang lahat ng to!
Dahil sa pagiging pakialamero mo, namatay ang iyong ina. Dahil sa kapabayaan mo, nawala ang kapatid mo. Ano pang saysay ng lahat ngayon? Wala na sila parehas. Namatay sila sa isang hindi makatarungan dahilan. Hindi ko naman po ginusto ito, Itay. Mahal ko po sila. Mahal ko rin po kayo. Kung may paraan lang para mabawi ang lahat, gagawin ko. Pagsisisihan mo ito. Magmula ngayon, patay ka na! Tay! Hindi ko po sinasadya. Patawarin ninyo ako, tatay. Alisin mo ang pagkakayakap ng mga braso mo sa hita ko. Dahil baka magdilim pa ang paningin ko at mapatay pa kita. Sinipa nito ang anak, kaya napasubsob ito sa saig. Napahagulgol naman ang dalaga sa sakit na kanyang nararamdaman. Agad siyang nilapitan ni Aling Celia at itinayo. Itay! Patawarin po ninyo ako! Buksan po ninyo ang pinto, Tay! Nakikiusap ako! Gaya na nasabi ko, wala na akong anak. Para sa akin, ay patay ka na! Patay ka na, Bikay! Hindi po! Nasasabi niyo lang po yan dahil galit kayo! Umalis ka sa harap ng bahay ko! Lumayas ka! Tay! Parang awa mo na! Patawarin mo ko! Huli nitong nilapitan ang ama at kanyang niyakap habang umiiyak. Sa sobrang galit ng matanda ay tila nabaliw na ito at kanyang pinagsusuntok ang dalaga. Tumigil lang ito nang tuluyang mawalan na ng malay ang dalagang anak. Nagsisisigaw naman si Aling Celia nang dumating ang mga tao sa paligid at doon lamang tila naimasmasan si Mang Rodelo. Ngunit hindi na bago noon ang galit at puot na nararamdaman niya para kay Bikay. Magmula ngayon, wala na akong anak. Huwag ka na magpapakita sa akin at maging sa libing ng iyong ina. Agad nitong kinaladkad ang anak at dinala sa labas ng kanilang bahay. Saglit din itong pumasok sa loob at pagbalik ay dala na nito ang pana. Inihagis niya yon sa kanyang anak. Isaksak mo sa bagay ang bisit na pana na yan! Dahil sa katangahan mo at kalandian mo, nangyari ang trahedyang ito. Isa kang tanga, tarantada! Bahala ka na sa buhay mo magmula ngayon. Wala nang kwenta ang buhay ko at pinagsisisihan ko na naging anak kita! Nakahandusay na sa lupa si Bikay. Sugatan at puno ng pasa ang katawan dahil sa pagkakabugbog sa kanya ng kanyang ama. Humahagulgol siya hindi lamang sa matinding sakit ng kanyang katawan, kundi maging sa mga masasakit na salitang namutawi sa bibig ng kanyang ama. Nasasaktan siya sa pagtatakwil nito sa kanya at sa patuloy na paninisi. Pinulot niya ang pana na inihagis sa kanya at niyakap yon ng mahigpit. Pinahid niya ang luha sa kanyang mga mata. Tumalikod ang ama at pabagsak na isinara ang pinto. Iniwan si Bikay sa labas habang pinagtitingilan ito ng mga tao sa paligid. Lahat sila ay awang-awa sa nangyari sa pamilya nila, pero wala naman ni isang nagmalasakit sa dalaga para tulungan ito o damayan sa kanyang kalagayan. Nahagip ng kanyang paningin si Kulas na nakatayo sa karamihan ng mga tao, ngunit maging ito ay walang imik at nakatingin lang din sa kanya na parang walang pakialam. Naalala niya ang tinig ni Kulas na siyang naging dahilan kung bakit nakapasok ang aswang sa kanilang bahay. Bigla siyang namuhi sa binata at inisip na marahil ay tunay ngang may kinalaman ang lalaki sa nangyari sa kanila. Maya-maya lang ay unti-unti nang nawala din ang mga tao sa paligid at nagsisipagbalikan na sa kanilang mga bahay. Naiwan sa labas ang dalaga mag-isa. Naging bingi na ng tuluyan ang kanyang ama sa kanyang mga pakiusap. Wala siyang nagawa kundi ang tumangis ng tahimik sa pagkamatay
ng kanyang pinakamamahal na ina. Kasabay ng kanyang pagdadalamhati ay biglang sumabay ang malakas na ulan, matatalim na kidlat at ang dagungdong ng nakakabinging kulog. Parang nakikisimpat siya sa sakit na kanyang nararamdaman. Tumayo siya at dahan-dahan niyang inihakbang ang kanyang mga paa. Sa gabing yon ay sumumpa siyang di na muling magbabalik sa lugar na yon. Dinala niya ang pana at pinanindigan niyang magpatuloy sa paglayo. Hindi siya galit sa kanyang ama, bagkus ay nagagalit siya sa kanyang sarili dahil alam niyang siya talaga ang may kasalanan sa nangyari sa kanyang ina at kapatid. Naglakad siya na naglakad ng walang patutunguhan. Wala siya sa sarili ng mga oras na yon, kaya't di niya namalayan na papasok na pala siya sa madilim na gubat. Hindi niya alintana ang madulas na daan, ang mga tinik at sanga na sumusugat sa kanyang balat at paa. Natigil siya sa kanyang paglalakad nang makarinig siya ng malalakas na kaluskos. Nagmumula yon sa mga makakapal na damo sa paligid. Mabilis siyang tumakbo dahil inakala niyang aswang ang nasa damuhan. Hindi sinasadya ay nadulas siya sa maputik na daan. Nagpagulong-gulong ang dalaga sa bangin. Bawat bato at sanga na tumatama sa kanya ay nagdudulot ng matinding sakit sa kanyang katawan. Pilit niyang kinontrol ang katawan upang huminto, ngunit nawalan siya ng lakas. Sa huli, natigil siya sa ilalim ng bangin, sugatan at hingal na hingal. Nanlanta siya at di halos maiangat ang ulo dahil sa labis na panghihina. Sa gitna ng madilim na gubat, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita ang malalaking anino na kumikilos sa gilid ng mga puno. Sinubukan niyang tumayo para sana lumayo, pero hindi niya magawa. Bigla siyang nakarinig ng mababang tinig mula sa kanyang likuran. Biglang sumulpot ang isang matandang lalaki. Nakasuot ito ng puting kasuotan na parang mahabang bestida. Mahaba ang buhok nito at pati na ang kanyang mga balbas. Seryoso itong nakatitig sa kanya. Inalihan ng matinding takot ang dalaga at dahil doon ay di niya na nakayanan. Biglang dumilim ang kanyang mga paningin at tuluyan na siyang nawalan ng malay. Paggising niya ay nakita niyang nasa isang simpleng kubo siya na yari sa kugon at kawayan. Nakita niya ang isang nakatalikod na matandang lalaki. Nang usisain niya ang sarili, ay nakita niyang puno ng benda ang kanyang katawan at may mga nakatapal na dahon sa kanyang mga sugat at pasa. Nasaan po ako? Sing ka na pala, Iha. Kumusta na ang pakiramdam mo? Masakit po ang katawan ko eh. Teka, sino po kayo? Nasaan po ako? Nandito ka sa bahay ko, Iha. Tawagin mo na lamang akong Lolo Badong. Muntik ka nang mamatay kagabi dahil sa pagkakahulog mo sa bangin. Ano bang nangyari sa iyo? At saka bakit gumagala ka sa gubat ng 10 oras ng gabi? Alam mo bang napagkamalan pa kitang baka isa kang aswang? Hindi po ako aswang. Oo, alam ko yun, Iha. Kaya nga tinulungan kita dahil nalaman ko din kalaunan na isa kang normal lang na babae. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari sa iyo? Agad na nagtiwala si Bikay sa matanda at walang preno nitong isinalaysay sa matanda ang lahat ng nangyari sa kanila. Inilabas na rin niya ang lahat ng sama ng loob niya, maging ang masakit na nararamdaman sa pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na ina. Kasalanan ko po ang lahat. Ako ang dahilan kung bakit namatay sila. Matigas kasi ang ulo ko at hindi nakikinig sa aking mga magulang kaya nangyari ang lahat ng ito. Muling gumaralgal ang boses ni Bikay nang maalala ang sinapit ng kanyang ina. Tumayo ang matanda at iniabot sa kanya ang baso na may lamang berdeng likido. Huminahon ka, Iha. Nangyari na ang nangyari. Kailangan mong maging matatag kung gusto mo may paghiganti ang mga mahal mo sa buhay. Paano niyo po nasabi na gusto ko silang ipaghiganti sa wakwak na yun?
Dahil nakikita ko ang galit sa mga mata mo. Teka, nung dinala niyo po ako rito, may nakita po ba kayong pana na bitbit ko? Pana! Oo, nasa sala yon at inayos ko. Talaga po? Inayos niyo ang pana? Ano naman, matanong ko lang, saan mo nakuha ang panang yon? Sa totoo lang po kay tatay ang panang yun at sabi niya ipinamana daw sa kanya ng aking lolo. Ganun ba? Bakit niyo po naitanong? Wala naman. Maganda kasi ang itsura ng pana na yon. Saka parang pamilyar sa akin. Parang nakita ko na. Ay, siya nga pala, maiba tayo. Inumin mo muna tong gamot na ginawa ko para sa'yo. Makakatulong ito para mabilis na lumakas ang katawan mo. Para makabawi ka sa panghihina at di na masyadong maramdaman ang sakit na galing sa mga sugat at pasa mo. Salamat po sa gamot, Lolo. Walang ano man yun, Iha. Matanong kita, marunong ka bang gumamit yan? Hindi po. Sa katunayan, ako nga po ang nakasira dyan nung kinuha ko ng walang paalam. Ganun ba? Gusto mo bang matutong gumamit ng pana? Pangarap ko pong matuto talaga niyan kaso ayaw akong turuan ni Itay. Idolo ko po siya sa pangangaso. Dati yun lang ang gusto ko, yung maranasan ko ring makahuli ng hayop sa gubat. Pero ngayon gusto ko na pong matuto niyan para maipaghiganti ko ang nanay at kapatid ko laban sa wakwak na pumatay sa kanila. Matutulungan kita, Iha. Pwede kitang turuan kung paano gamitin ang pana na yan. At tuturuan kita ng ilang hakbang para matalo mo ang wakwak. Talaga po? Sige, turuan niyo po ako, pakiusap. Sa ngayon, magpagaling ka muna. At kapag magaling ka na, isasailalim na kita sa isang pagsasanay. Pwede kang pumunta dito kahit kailan mo gusto. Po, pero pinalayas na po ako ng Itay sa amin. Wala na po akong babalikan na bahay at mas lalong wala po akong matutuluyan. Ganun eh. Kung gusto mo, pwede ka namang manirahan dito pansamantala. Yun ay kung pagkakatiwalaan mo ako, Iha. Nararapat lang na pagkatiwalaan kayo, Lolo. Sa pagkakaligtas niyo sa akin kagabi, wala akong dahilan para pag-isipan kayo ng masama. Maraming salamat po sa lahat ng tulong ninyo sa akin. Tatanawin kong utang na loob ang lahat. Huwag kang mag-alala. Sige, dito ka na lang muna tumira. Meron akong ibibigay sa'yo. Ano po yun? Isang agimat na maaaring makatulong sa'yo sa pagpuksa sa wakwak. Nasaan ba yun? Ay, eto. Eto ang kwintas na may palawit na puting bato. Nakakatulong ito para magkaroon ka ng malakas na pangangatawan at hindi ka tatablan ng anumang klase ng sandatang may talim. Kasama na rito ang matatalas na kuko ng mga aswang. Naiiyak na tinanggap ni Bikay ang agimat na ibinigay ng matanda. Hindi man niya kilala ito, ay naramdaman niyang magaan ang kanyang pakiramdam sa matanda. Nagpaalam sa kanya si Lolo Badong na lalabas na muna upang maghanda ng kanilang makakain. Agad naman na iginala ni Bikay ang kanyang paningin sa loob ng kinaroroonan ng silid. Naiiyak namang nagpasalamat si Bikay sa matanda. Tangulang ang itinugon ng matanda bago ito tuluyang lumabas sa silid na yon. Iginala niya ang kanyang paningin at napansin ang mga naggagandahang palaso at pana na nakasabit sa dingding na yari sa sawali. Maging ang mga itak na may sunod-sunod na laki ay nakadisplay sa mga estante. Meron ding iba't ibang agimat na ginawang palamuti sa mga kwintas. May iba't ibang hugis at kulay. Napatingin siya sa kwintas na ibinigay sa kanya ng matanda. Puting-puti yun, tila nagliliwanag na parabang may sariling buhay. Namangha siya sa ganda ng kanyang kwintas. Maingat niyang hinawakan ito at sa pagdampi ng kanyang daliri sa batong puti ay para siyang nakuryente ng bahagya. Kakaiba ang enerhiyang dumaloy sa katawan niya. Mainit din ito pero hindi naman nakakapaso. Napansin niya na ang batong ito ay may kakaibang simbolo na nakaukit sa ibabaw. Isang simbolo na pamilyar
ngunit hindi niya alam kung saan niya ito nakita. Ano kaya ang kapangyarihan ng batong ito? Naisip niya na maaaring ito na ang sagot sa kanyang mga problema. Kung magagamay niya ang paggamit sa agimat, ay masisiguro na niya na mabibigyan ng hustisya ang trahedyang nangyari sa kanyang pamilya. Naisip din niya na kung mapapatay niya ang wakwak, baka sakaling patawarin siya ng kanyang ama. Matagal ding nagpagaling at nanatili sa bahay ng matanda si Bikay. Ilang buwan din ang kanyang pinalipas bago natutunan ang paggamit ng palaso. Sa mga araw na yon, pinag-aralan niya hindi lamang ang paggamit ng palaso, kundi pati na rin ang tamang pag-asinta at pagkuha ng pagkakataon sa pag-target ay kanyang pinag-aralan din. Ang mga pagsasanay ay hindi madali. Madalas ay nadadapa siya at nagkakaroon ng sugat. Ngunit sa bawat pagkatalo, muling bumabangon si Bikay at nagpapatuloy sa kanyang pag-aaral. Matapos ang matyagang pagtuturo ng matanda, natutunan na niyang asintahin kahit ang maliit na bunga o buko ng bayabas. At kahit paano, nagiging mas tiwala siya sa kanyang kakayahan. Nagpatuloy ang kanyang pagsasanay hanggang sa nagpaalam siya sa matanda na bibisita sa kanyang ama. Lo, gusto ko makita kung ano ang kalagayan ng tatay ko sa ngayon. Saka gusto ko ring makita at madalaw ang puntod ni inay. Papayagan niyo po ba akong umuwi sandali? Wala namang problema, Iha. Sige, baunin mo ang basbas ko. Mag-iingat ka sa iyong pag-uwi. At tandaan mo, lahat ng mga natutunan mo sa akin. Marami pong salamat sa pag-ampunin niyo sa akin ng ilang buwan. Hindi po kita makakalimutan, Lolo Badong. Walang anuman, Bikay. Basta lagi mong tatandaan, gagamitin mo lang ang kapangyarihan ng pana at agimat sa kabutihan. Huwag na huwag busan ang gawing kasangkapan ito para sa mga balikong gawain. Naiintindihan mo naman ako, hindi ba? Tangulang ang itinugon ni Bikay sa matanda bago niya tuluyang tinalikuran ito at nagsimula ng maglakad papalayo. Nahaplos pa niya ang suot na kwintas bago binilisan ang paglalakad. Habang mag-isa niyang tinatahak ang masukal na gubat, ay hindi sinasadyang nakarinig siya ng malalakas na pagtawa. Hindi niya masyadong mabosesan ang tinig na yon. Sinundan niya ang tinig hanggang sa nakita niya sa may ilog ang isang babae na nakatalikod. May hawak itong malaking tapayan na may lamang karne. Naglalakad ito papunta sa tubig, ngunit tila napansin ito na may nanonood sa kanya. Tumigil ito sa paglalakad at saglit na lumingon. Agad na nagkubli ang dalaga upang hindi siya makita ng taong yon. Ngunit laking gulat ng dalaga nang makita niya ang muka ng taong yon. Walang iba kundi si Lola Basya. Ngunit nang walang makitang tao sa paligid ang matanda, ay nagpatuloy ito sa kanyang ginagawa. Paano nangyari yun? Hindi siya totoong lumpo? Nagtatakang sinundan niya ng tingin ang matanda at inabangan kung ano ang gagawin nito sa laman ng tapayang hawak niya. Maliksi itong kumilos na tila di naaayon sa kanyang edad. Malakas din ito at kayang-kaya nitong buhatin ang malaking tapayan na may lamang mga karne. Tahimik na sinundan ni Bikay ang matanda. Isang maliit na kubo ang tinungo nito, ngunit nang malapit nang makarating ang matanda, ay bigla itong lumingon sa likod. Mabuti na lamang at hindi agad ito nakaikot dahil sa sunong na malaking tapayan. May pagkakataon pa ang dalaga na magtago sa likod ng mga puno. Sino yan? May sumusunod ba sa akin? Ganun na lamang ang nerbiyos na nararamdaman ng dalaga nang marinig ang mga yabag ng matanda na papalapit. Sumandal siya sa puno at pigil ang kanyang hininga. Hawak niya sa kanang kamay ang isang piraso ng palaso bilang sandata kung sakali mang magkaroon sila ng problema ng matanda. Mabuti na lamang ay may nakitang isang musang ang matanda sa tabi ng punong kanyang pinagkukublian. Inisip nito na marahil yun ang sumusunod sa kanya. Nakahinga ng maluwag ang dalaga
nang marinig na papalayo na ang mga yabag. Ngunit hindi pa man nakakabawi ay narinig naman niya ang boses ni Kulas. Lumabas ito mula sa loob ng kubo. Lola, sana naman ba kayo nang galing? Mamaya may makakita sa inyo dyan. Pag-isipan pa kayo ng masama eh. Ano na naman ho ba yung dala nyo? Nangaso ka na naman ba? Hindi ba't sinabi ko na sa inyong tumigil na kayo dyan sa ginagawa nyong yan? Delikado. Huwag mo nga ako pinakikialaman sa mga gawain ko. Hanggat malakas ako at nabubuhay ako, hindi ako hihinto sa ginagawa ko. Ang pag-iinom ng alak ang itigil mo. At naman napunta sa alak, Lola, ang usapan. Ang akin lang, magbago na kayo. Wala akong dahilan para magbago dahil wala naman akong ginagawang mali. Ang mali ay ang hindi ako kumikilos para sa mga mahal ko sa buhay. Ay nako, ewan ko. Basta ayoko ng ganitong buhay. Tapos kailangan pa ninyo magpanggap na lumpo. Nahuli tuloy kayo ni Mang Rodelo. Tara na nga po sa loob. Parang huminto ang oras para kay Bikay nang marinig niya ang pangalan ng kanyang ama. Pinag-uusapan yun nila Kulas at Lola Basya. Pagpasok ng dalawa ay agad siyang sumunod at idinikit ang tenga sa dingding. Nais niyang marinig ang katuloy na usapan ng dalawa. Malinaw naman ang mga boses na naririnig galing sa loob, pero laking pagtataka niya nang makarinig ng iba pang boses. Hindi lang ang maglola ang nasa loob ng maliit na kubong yun sa gubat. Napakunot ang kanyang noo. Naghanap siya ng butas sa dingding upang makita kung ano ang nangyayari sa loob. Matapang din ang hayop na yun no? Tama ba namang sa'yo hanapin ang malanding anak niya? Di banga't balita na pinalayas niya ang kanyang anak tapos atin hahanapin? Sira ulo, di ba? Kaya nga po, Lola eh. Tapos pinagkalat pa ng mga aswang tayo. Ang kapal ng mukha. Kung totoong aswang ako, naku, di dapat inuna ko na yung malanding Bikay na yon. Lola, hindi naman malandi si Bikay. Makulit lang, oo. Pero hindi naman siya malandi. Anong hindi? Akala mo ba hindi ko alam na kursunada ka ng babaeng yon? Ako'y mali po kayo ng intindi, Lola. Imposible po magkagusto sa akin si Bikay. Imposible talaga yon. Hindi ko matanggap ang ipinagkalat niyang isa kong aswang. Naku kayo naman nung araw na yun pinatulan nyo pa. Sana hindi na lang nyo pinatulan para di sana kayo nabuking ng taong bayan na nagkukunwari lang kayong lumpo. Yan tuloy. Di na tayo makauwi sa atin. Kahit sila iniisip na aswang ka. Wala akong pakialam sa sinasabi nila. Pero Lola, yung nangyari sa nanay ni Bikay, wala ka ba talagang kinalaman doon? Naku, sana wala talaga ha. Kasi kung meron, Lola, hindi ko ipapangako, pero magagalit talaga ako ng todo sa inyo. Dahil kapag nagkataon, ako mismo ang tatapos sa mga ginagawa mong hindi mabuti. Abat ako pa talaga ang binalaan mong animal ka? Magpapakabait ako kung di ka na mag-iinom. O kayo, narinig niyo yung sinabi ng amo? Bawal na daw kayo kumain ng... Hay, heto, pagtiisan na lang ninyo ang laman at karne ng hayop. Kasing sarap din naman yan. Sakto namang binanggit ng lola yon, ay nakahanap ng isang maliit na butas sa dingding si Bikay. Agad niyang sinilip ang loob ng kubong yon. Ngunit wala naman siyang nakikitang ibang kausap na matanda maliban kay Kulas. Malabo ang ilaw ng gaserang nasa gitna ng kawayang lamesa. Panay lang ang hiwa ng matanda sa karne habang siging hit-hit ng sigarilyo nito. Ang binata namang si Kulas ay panay ang tungga ng hawak nitong bote ng alak. Sinubukan pa niyang tingnan ang kabuuan ng bahay pero limitado lang talaga ang kanyang nakikita. Hindi niya makita kung ano o sino pa ang kausap ng dalawa sa loob ng kubong yun. Maya-maya lang ay itinigil niya ang kanyang ginagawa. Bigla niyang naalala ang narinig na hinahanap siya ng kanyang ama. Hindi niya inaasahan na magagawa pa siyang hanapin ng kanyang ama, gayong napakalaki ng naging kasalanan niya sa kanilang pamilya. Pero nakaramdam siya ng saya nang malamang mahalaga din pala siya sa kanyang tatay, kahit ganoon ang nangyari sa kanila. Tama na nga yung pag-inom mo. Mabuti pa ayusin mo na tong hapagkainan nang makakain na tayo. Ayop kayo! Kulas!
Ilabas mo ang anak ko! Lumabas si Kulas at hinarap ang nagwawalang matanda. Mang Rodelo, wala ho dito si Bikay. Bakit ba pati dito'y sinusundan nyo kami? Umalis na nga kami sa baryo, di ba? Tahimik na po kami namumuhay dito ng lola ko. Huwag na ho kayong manggulo. Hindi nyo mailabas ang anak ko dahil pinatay nyo na siya, ganun ba? Kinain na rin ng walang yamong lola. Ano ho bang pinagsasabi nyo? Hindi ba't ikaw nagpalaya sa anak nyo? Bakit sa amin nyo hahanapin? Kayo ang may kagagawan kung bakit nawawala ang anak nyo. Huwag kami ang ginugulo mo. Alam mo, mabuti pa umuwi ka na. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo eh. Lumabas si Lola Basha sa kubo at hinarap din ang nag-uurumintadong matandang lalaki. Ngunit nang makita siya ni Mang Rodelo, ay agad nitong sinugod ang matanda at iwinasiwas ang hawak nitong itak. Mabuti na lamang at mabilis yung nasalag ni Kulas. Itinulak nito ng malakas ang ama ni Bikay. Natumba ito sa lupa at nawala ng malay. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng malalakas na ungol mula sa loob ng bahay. Dalawang malalaking ibon yun na may matatalas na mata at pulang-pula. Agad na dinamba ng mga ito ang katawan ni Mang Rodelo. Mabuti na lang at maliksi kumilos ang matanda. Naiwasan nito ang pag-atake ng dalawang halimaw. Mga klase ng halimaw na kayang magpakita maski tirik na tirik ang araw. Agad na kumilos si Bikay at inasinta ang aswang na nasa itaas. Tinamaan ito sa pakpak at diretsyong nalaglag sa lupa. Bikay! Anong ginagawa mo dito? Ako nga. Wala ka talagang hiya. Sinaktan mo ang alaga kong wakwak. Hayop ka, Vikay. Magbabayad ka. Ikaw pala ang nag-aalaga ng mga yan. Isa kang demonyo talaga, Lola Basha. Daig mo pa si Satanas sa kasamaan. Nagpapatawa ka ba? Walang nakakatawa, Vikay. Ngayon, alam ko na. Kayo talaga ang pumatay sa nanay ko at sa kapatid ko. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa kanila. Bikay! Tumahimik ka, Kulas. Itinuring kitang kaibigan pero anong ginawa mo? Ha? Naging kasangkapan ka pa nila para mapatay ang pinakamamahal kong ina. Habang abala sa pagsasalita ang dalaga, ay hindi nito napansin na nakalapit na ang matanda sa kanyang ama. Kinuha nito ang itak na tangan ng kanyang ama. Mabuti na lamang at naging mabilis ang naging pagkilos ni Bikay at naiwasan niya ang tama ng itak sa kanyang katawan. Kakaiba ang bilis niya, tila kusang gumagalaw ang kanyang katawan sa bawat pag-atake ng matanda. Tinamaan naman siya ng isang beses ng itak pero hindi yun tumalab sa kanyang katawan, ni hindi man lang siya nagalusan o nasugatan sa tama ng iwinasiwas na itak. Nagkaroon siya ng oras na gumanti nang makitang tila nalilito na ang matandang kalaban. Iniumang niya ang palaso at pinakawalan yun. Natamaan sa palad si Lola Basha. Aray ko! Alisin mo to! Ang sakit! Aray! Bakit mo ginawa yun? Bakit mo sinaktan ng lola ko, Bikay? Dahil papatayin niya ako. Kung di ko ginawa yon, malamang ako ang paglalamayan maya-maya lang. Dahil sa ginawa mo na yan, isinusumpa ko. Kaaway mo na ako ngayon. Eh di sige, kaaway pala ang gusto mo eh. Eh di kaaway. Kayo na nga yung wala sa katwiran, kayo pa ang matatapang. Sige, iharap niyo sa akin yung mga aswang na tinatago niyo sa bahay niyo at ako na ang bahala sa kanila. Tapang mo ah. Akala mo kung sino ka. Bakit alam mo yung pinagmamalaki mo? Yung bulok mong pana. Huwag kang tumawa dahil ang sandatang pinagtatawanan mo ang kikitil sa'yo kung kinakailangan. Ganon? Papatayin mo ko? Maski wala naman akong kasalanan sa'yo? Malaki ang kasalanan mo sa akin dahil ikaw ang kumatok sa bahay nun, kaya binuksan ko ang pinto. Tiwalang-tiwala ako sa'yo pero isa kang traidor. Pagkatapos na nangyari sa nanay ko, wala na akong kinakatakutan. Mga hayop kayong aswang! Mamatay na sana kayo! Bakit kayo nag-aalaga ng wakwak? Wala silang kasalanan. Anong wala? Sila ang pumatay sa nanay at kapatid ko. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Kulas? Wala ka bang konsensya? Wala ka bang awa? Hindi nila alam ang ginagawa nila. Hindi nga nila magawang bumalik saan yung tao. Tingnan mo sila. Sila ang nanay at kapatid ko.
na isinumpa. Wala silang pagpipilian, kundi ang biktima ng tao. Dahil yun ang talagang dapat nilang gawin. Mga aswang sila, Bikay! Mga aswang sila! Tarantado! Nag-aaksaya ka lang ng oras sa pagpapaliwanag sa babae na yan. Patayin mo na yan at isusunod na rin natin ang kanyang ama. Sige, subukan nyo. Alam kong kahit nakakatakot ang itsura ng mga wakwak na yan, alam kong mahina ang kapangyarihan nila kapag araw. Sila ang uunahin kong patayin para matapos na ang paghahasik nila ng lagim sa baryo. Para wala ng pamilyang masisira dahil sa kasibaan nila sa karne ng tao. Itinutok nito ang pana at sinimulang asintahin ang isa pang wakwak na nakadapo sa itaas ng puno. Nakikiusap ako, Bikay! Huwag mo saktan ang nanay ko! Hindi nagpatinag si Bikay. Inilabas niya ang kanyang kwintas at dinasalan niya ito ng orasyong itinuro sa kanya ni Lolo Badong. Umilaw ang puting bato at kasabay nito ay umilaw din ang mga simbolo na nakaukit sa palaso. Doon lang nalaman ni Bikay na doon pala sa palaso ng ama nakita ang mga simbolo na katulad ng sa puting bato. Mas hinigpitan pa niya ang hawak sa palaso at bininat ng gusto ang pana. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa wakwak na nakadapo sa itaas ng puno. Galit na galit si Bikay habang tila nagsisimulang makita niya sa kanyang isip ang nangyari sa kanyang ina at ang pagtangay sa kanyang kapatid. Nakikiusap ako, tama na! Ginagawa naman namin ang lahat para gumaling at bumalik sa pagiging taong nanay at kapatid ko eh! Please, tama na! Tama na! Hindi mo ako madadala sa pakiusap mo. Marami nang nabibiktima dahil sa mga kagaya nila. Marami ng pamilya ang nasira dahil sa kanila. Tumuhod si Kulas at umiyak. Humihiling ng awa. Ngunit alam ni Bikay na hindi siya pwedeng umatras sa mga oras na yon. Ngayong nakita na niya ang mga aswang, ay kailangan niyang harapin ng mga ito habang sila ay mahina. Hindi mo alam ang lahat, Bikay! Hindi ko ginusto mangyari to sa kanila! Mahal na mahal ko sila! Sila ang pamilya ko! Pero nang isumpa sila, wala na kami nagawa ni Lola Basya, kundi ang alagaan sila! Tama na yan, Kulas! Bali wala ang paghingi mo ng awa dyan. Kung hindi mo siya kayang patayin, ako na ang papatay sa kanya! Itinulak ni Lola Basya si Kulas palayo at sinimulang maglakad papalapit kay Bikay. Hawak nito ang itak at tangkang sasaksakin si Bikay. Nagtiwala naman si Bikay sa kanyang kakayahan at sa agimat. Hinintay lang niya ang tuluyang paglapit ng matanda. Nang malapit na ang matanda, ay itinutok niya dito ang hawak niyang palaso. Huwag kang lalapit, Lola Basya! Hindi ako mangingiming gamitin sa'yo ang sandata ko! Umigil si Lola Basya sa kanyang paglapit, ngunit ngumisi siya. Tila ba may alam siyang di alam ni Bikay. Kung inaakala mong ikaw lang ang may agimat, nagkakamali ka, iha. Wala akong pakialam! Ito na ang magiging wakas ninyo! Agad niyang pinakawalan ng isang palaso. Mabilis at malakas ang kanyang asinta. Ngunit laking gulat ng dalawa nang makitang hindi kay Lola Basya tumama ang palaso, kundi sa wakwak na nasa likod nito. Sapul! Hindi ko hahayaang maghasik pa kayo ng lagim sa baryo! Bikay! Nanay ko yun! Bakit? Bakit, Bikay? Hindi nakinig si Bikay. Alam niya na wala ng ibang paraan. Kailangan niya ng tuldukan ang kasamaan upang mabigyan na rin ng katarungan ang pagkamatay ng kanyang mga kapamilya. Huminga siya ng malalim, itinaas ang kanyang pana at muling naghandang ipagtanggol ang kanyang sarili, maging ang kanyang ama, ang lahat ng mga inosenteng pamilya, laban sa mga halimaw na walang awang pumapatay. Nang makita ni Lola Basya ang kanyang anak na walang buhay, nagalit siya. Biglang nandilim ang kanyang mga mata. Sumigaw siya ng ubod ng lakas at umalingaw-ngaw ito sa buong gubat, parang alingaw-ngaw ng kamatayan. Kasunod noon ay dumilim ang paligid dahil sa nagsidatingang mga wakwak.
Naglalakihan ang kanilang mga pakpak at matatalas ang kanilang mga kuko. Pinalibutan nila si Bikay, ngunit sa kabila ng nakakatakot na tagpo, ay hindi nagpatinag si Bikay. Mabilis niyang itinutok ang kanyang palaso sa pinakamalapit na wakwak. Pinakawalan at tumama ito sa dibdib ng aswang na agad namang bumagsak sa lupa. Sunod-sunod na niyang pinakawalan ang kanyang mga pana, ngunit agad ding napansin ng dalaga na paubos na ang kanyang mga palaso, ngunit marami pa rin ang kanyang kalaban. Kahit ito ang maging huling laban ko, magiging masaya ako dahil kahit papano nabawasan ang bilang ninyo. Huminga siya ng malalim at ang mga mata ay nanatiling matalas at buong tapang na itinutok ang mga susunod na palaso. Sa kalagitnaan ng kaguluhan ay nakarinig siya ng malakas na sigaw. Si Lolo Badong ay biglang dumating at nilapitan ang dalaga. May hawak itong mahabang sibat, nakahubad ang pang-itaas nitong katawan at kitang-kita ang suot rin itong agimat. Sa pagdating ng matanda ay tila umatras ang mga wakwak, parang natakot sa presensya ng matanda. Ka lang ba, Bikay? Hindi ko akalain na agad-agad kang haharap sa ganitong klase ng laban. Ayos lang po ako, Lolo. Kaso kaunti na lang ang aking palaso. Wala ko dito. Heto, kunin mo. Kinuha ni Bikay ang mga dalang palaso ng matanda at nagsimula na naman siyang mag-asinta ng mga aswang. Si Lolo Badong naman ay itinaas ang kanyang sibat at kung sino mang wakwak ang lumalapit sa kanila ay kanyang sinasaksak. Kaya natin to, Bikay. Alalahanin mo ng lahat ng mga tinuro ko sa'yo. Sa sinabing yun ng matanda ay nakaramdam ng panibagong sigla ang dalaga at sa bawat pagsugod ng mga aswang, mas lalo siyang tumatapang at mas lalong nagiging agresibo sa paglaban. Maya-maya pa ay gumamit na si Lolo Badong ng apoy. Sinindihan niya ng apoy ang kanyang sandata at pagkatapos ay itinaas niya ito hanggang sa maaabot ng kanyang mga kamay. Ginamit niya ito upang itaboy ang mga wakwak. Isa-isa silang umatras at nagsitakas. Mas lalong nagalit si Lola Basha sa kanyang nakita. Nag-umpisa itong magbato ng mga sumpa, ngunit hindi naman nagpatalo si Lolo Badong. Itinaas niya ang kanyang sibat at humiyaw ng malakas. Ito na ang wakas na kasamaan niyo, Basya! Ang mabuti pa rin! Ang mananaig! Laban sa kasamaan! Sa huli, si Lola Basha ay napilitang umatras kasama ang apo niyang si Kulas. Nang humupa na ang laban, ay saka naman hinarap ni Lolo Badong si Bikay. Pinapati kita, Bikay! Isa kang tunay na mandirigma! Si Bikay ay napaluhod dahil sa pagod, ngunit sa kabila nun ay nagdidiwang ang kanyang puso sa kanilang tagumpay. Tulungan mo ko! Nabuhati ng katawan ng tatay mo, Bikay! Dalhin natin siya sa bahay ko! Sige po, Lolo. Salamat po. Ilang oras ang nagdaan ay gumising na rin si Mang Rodelo. Hindi pamilyar sa kanya ang silid na kinalalagyan. Inilinga niya ang kanyang paningin, ngunit naramdaman niya ang masakit na sugat sa kanyang ulo. Bigla niyang naalala ang nangyari sa kanya. Ganun na lamang ang pangingilabot niya, lalo na nang maisip na nasa lugar siya ng mga aswang. Maingat siyang tumayo at naghanap ng maaari niyang takasan. Ngunit nahagip ng kanyang mga mata ang anak na dalaga na si Bikay. Anak, ikaw na ba talaga yan? Itay, mabuti naman ho at nagising na kayo. Anong nangyari? Wala na po yung mga wakwak dito sa baryo natin. Napalayas na po namin sila ni Lolo Badong. Ano ka mo? Badong? Opo, siya yung tumulong sa akin at kumupkop nung pinalayas niyo po ako sa bahay. At habang nandito ako sa poder niya, tinuruan niya ako kung paano gamitin ang pana. At gayon din ang mga orasyon para makalaban sa mga aswang. Asan siya? Gusto ko sana magpasalamat sa kanya, anak. At sa'yo na rin. Hindi ko man alam ang nangyari. Ngunit alam kong hindi mo ako pinabayaan. Maski malaki ang naging kasalanan ko sa'yo. Huwag niyo na pong isipin yon, Tay. Totoo naman po na kasalanan ko kung ano ang nangyari. Hindi anak. Hindi mo kasalanan. Nabulag lamang ako ng galit ko
Kaya ako nakapagsalita ng ganon. Pero ang totoo, ako ang may kasalanan. Dapat ako nagprotekta sa inyo. Dapat ako ang gumawa ng paraan para hindi kayo nasaktan. Pinagsisisihan ko ang lahat, anak. Patawarin mo sana ako. Tay, wala na kayong dapat na ipaliwanag pa. Matagal ko na po kayong napatawad. Napatawad ko na rin po yung sarili ko dahil sa mga pagkakamali ko. Mahal na mahal kita, Tay. Hinawakan ng dalaga ang kamay ng kanyang ama. Ramdam niya sa wakas na bumalik na ang dating pagmamahal sa kanya ng kanyang ama. At ngayon ay magsisimula na sila na hilumin ang sugat mula sa nakaraan. Salamat, anak. Wala nang masasaya pa sa akin, kundi ang mapatawad mo ko. Ngayon, magsimula tayo muli. Wala na akong ibang hiling, kundi ang maging buo ulit tayo. Opo, Tay. Magsisimula po tayo ng panibagong buhay. Yakap ni Mang Rodelo ang kanyang nawalay na anak. Tay, ang payat mo na. Pinababayaan mo yata ang sarili mo eh. Hindi na kasi ako nakatulog buhat nang mawala ka eh. Hayaan nyo na. Babawi na lang po tayo ng masasarap na pagkain para mabilis bumalik ang kalusugan ninyo. Salamat talaga, anak. Salamat. Sandali lang. Ako ba'y pwede makisali sa yakapan yung mag-ama? Tiyo Badong? Aba, ikaw nga, Tiyo Badong. Oh, bakit para namang nakakita ka ng multo? Sa gwapo kong to, katatakutan mo ako? Hindi po kayo galit sa akin? At bakit naman ako magagalit sa'yo? Bata ka pa nung mangyari yon. Saka hindi mo naman kasalanan ang kasalanan ng iyong ama. Ang totoo, nagsinungaling ako tungkol sa pana. Hindi totoong pinamana yun sa lolo mo galing sa mga ninuno. Dahil ang totoo, ninakaw lang yun at inangkin ni tatay. Ho? Totoo ho ba? O ang tunay na nagmamayari ng pana, iha. Pero yung nangyari noon, kalimutan na natin. Kahit ano pa man ang mga masasamang nangyari sa atin sa nakaraan, hindi mababago nun ang pagiging isang pamilya natin. Ako pa rin ang paborito mong Tiyo Rodelo at ikaw ang paborito kong pamangkin. Halika ka rito, matagal tayong di nagkita at nagkasama. Isang yakap ang agad na ibinigay ng matanda kay Rodelo. Halos bumuhos ang luha sa lugar na yon dahil sa muli nilang pagkakabuo. Naalala ko, may tuba ako riyan sa katapang baboy ramo. Nako, hindi pa rin pala kayo nagbabago, Tiyo. Napakagalante niyo pa rin hanggang ngayon. Agad na nilinis ni Bikay ang lamesa at inihanda ang 3 baso at isang boteng tuba sa lamesa. Iniligay na rin niya ang pulutan nilang tinapang baboy ramo. Habang masaya nilang pinagsasaluhan yun, ay unti-unti nang nabura ang lahat ng sakit sa kanilang mga puso. Masaya nilang pinagsaluhan, di lamang ang masarap na inumin at pagkain. Isinama na rin nila ang masarap na kwentuhan tungkol sa kanilang mga masasayang nakaraan. Mga kwento na noon lang narinig ni Bikay, ang tungkol sa kabataan ni Mang Rodelo at maging ni Lolo Badong. Masaya niyang pinakinggan ang bawat tawanan at harutan ng 2 lalaki na pinakamahalaga sa kanya ng mga oras na yon. Masaya siya sa pagkakataong muli silang nagkasama-sama. Natatandaan mo ba nung huli tayong nagnakaw ng saging sa kapitbahay? Akala natin hindi tayo mauhuli. Oo nga, Tiyo. Pambihira. Abay, napalo ko nun ng tatay ah. Pero alam nyo, Tiyo, masarap din palang gumawa ng bawal paminsan-minsan. Para po kayong hindi magtiyo, ano? Habang tinitingnan ko kayo, parang hindi naman nagkakalayo ang edad ninyo. Hindi naman talaga, Bikay. Siya ang bunsong kapatid nila tatay. At halos 5 taon lang ang tanda niya sa akin. Kaya po pala magkasundo kayo pagdating sa kalokohan noon. Pero alam mo, kahit sutil tong Tiyo noon, abay napakabait ito. At mahal na mahal siya ng lolo noon. Kaya nga siya ang napili na pamanahan ng pana. Kasi hindi yun matanggap ni tatay. Ayan ka naman! Hayaan mo! Huwag na nating pag-usapan yan. Ang mabuti pa, Bikay, kumuha ka na ulit ng karne
at kukulangin itong inihain mo sa amin. Alam niyo po, natutuwa po ako sa inyo at marami ako natutunan na sa kabila ng maraming pagkakamali natin sa isa't isa, ang pamilya natin ay buo pa rin sa kabila ng lahat. At nangako ang isa't isa sa gabing yun na susuportahan nila at iingatan ng isa't isa laban sa mga posibleng makakalaban pa nila na mula sa mga puwersa ng kadiliman. Alam nilang hindi pa tapos ang laban, lalo na't hindi naman nila napaslang ang masamang si Lola Basya. Ngunit kahit ganun pa man, malaki ang pananalig nila na anumang pagsubok ang dumating ay kanilang kakayanin ng magkakasama.